Okay, gagawa tayo ngayon ng Electrolux. Nag-error code doon na in 91 yata, hindi ko alam. Itatry ko isaksak. 20 volts. Pag sinaksak, lumalabas ng in 91 power. Ayan o, E91. So ayan yung isusolve natin. Okay. E91 issue, nilinisan na natin yung sakit kanina. So ganun pa rin. Ito yung so nakita natin ang problema pala ay nanggagaling din sa isang resistor open. Ito yun o, yung resistor open na to. Ito yung bumigay na parts, nag-open to 10 ohms value. So 10 ohms yan, 100. So kung tetesterin natin yan, walang palo. Yan ang naging dahilan sa E91, kaya nagkakaroon siya ng communication signal ang problema. Kung tetesterin natin yan, kahit sa Chinese pen lang, wala siyang palo. Okay, tingnan natin ha. Ito yun. Siya na sa tester, madumi. Ito yun. Hirap ng hawak ng camera. This is 10 ohms dapat yan. So wala talaga siyang palo. Hirap ha. Ayan o. Wala talaga siya o. Ayaw niya talagang pumalo. Ayan. Ayan o. Kung titignan niyo yan, walang palo o. So open talaga. So papalitan natin yan. Hintay lang at continue natin mamaya. So ito na, tinatanggal natin itong resistor na to. Yung open na yan. Aalisin natin. Electrolux brand po ito. Ito ang sakit niya, E91. Ayan, natanggal na po natin. Okay, alis na natin siya. Okay, ito yun o. Resistor. Open po ito, yun ang issue niya. Testarin natin. Siya na po, ang camera po, hawak ko. Wala kasi ako stand. Yan. So wala talaga siyang palo oh. Open talaga. Dito siya nakakabit. Ayan oh. Dito siya. So dito natin siya papalitan. 10 ohms resistor po yan. Okay. So hintayin nyo yung aking fixed product. So ito nakita natin, meron tayo uling nakita isang sirang pyesa no. Ganda rito. Tinanggal natin to. Ito yung nakalagay dito. Dito sa para matunto natin, sundan natin yun, dito siya napunta.
Itong piyesang to, meron ditong sirang resistor. Ito pa rin yung dryer, no? Yung Electrolux dryer ng sira yung lumalabas ay E91. So ito ipapakita ko sa inyo yung bumigay na pyesa sa kanya. Ito yun. Ito yung diode. Tapos meron tong resistor. Close up lang natin. Since maliwanag yung ilaw. Ayan, oh. Ang value ng resistor na to ay 10 ohms. Ito siya. Yan. Yung resistor na yan. Ay, ito yun. 10 ohms resistor sa R2. Ito yung R1, ito yung R2. So, dalawa na yung napalitan natin. Sa isa, yung sa power supply, may resistor din, 10 ohms din. Karugtong lang din to ang socket, sinundan ko lang dito. So, open din to. Papalitan natin to, no? 10 ohms. 10 ohms resistor din. Halos same lang din siya ng pinalitan natin 10 ohms din sa isang board ng power supply niya. At karugtong lang din to ng connection niya sa panel. Ito yung pinaka-panel niya. Dito lumalabas yung E91 display. Yan. So, papalitan natin to ngayon. Ito yun. 10 ohms resistor po. Yan, ha. R21 ba to? R21? R21 nga ba? Or since yun na malabo na lang ito sa ilaw. So, yan yung number, ha, no? Tatanggalin natin yung piyesang yan. Yan. Papalitan natin ng 10 ohms resistor. Okay. Yan. Open na yan. Wala na siyang contact. Tuntunin nyo lang mga to. Ang number niya is R21. Okay. So, hirap hawak natin yung cellphone. Ayun, natanggal na. So, yan. Open na po yan. So, okay. Saan ba? Ayan. Ten ohms resistor. Okay. Wala na pong talo yan. Open na po yan. Uy. Hirap. Hirap talaga ng isang kamay lang. Ayan o. Ayan o. So, wala talaga. Open na siya, no? Papalitan natin yan. Okay. Balikan ko kayo mamaya. So, okay na, no? Ito na tayo. Napalitan na natin yung resistor. Okay na siya, oh. Napalitan na natin. Ayan. Ito yung resistor na yan. Testing na lang natin. Bali ang resistor na kinukuha ko dito lang, kahit sa mga panel, mapapakinabangan yung panel na to sa TV. Marami kayo makukuha ang pyesa dito. Dito lang ako kumukuha. Malilit na pyesa lang sa panel ng TV, LED, LCD. Okay, subukan natin to. So okay, ito na siya. Naikabit ko na rin yung resistor, kompleto na lahat. So actual kung isasaksak siya, ngayon ko pa lang siya isasaksak para makita natin kung mawawala na yung E91 niya, no? Electrolux. So ito
Ito na, saksak na natin siya, no? Abot sana. Sorry. Saksak na natin. Hilipot naman pala nito. Okay. Saksak ko na. Ayun, gumana siya kagad, oh. So, yun lang po. Okay na po siya. Yun lang talagang resistor na yun ang naging difference niya. E91 error po ang code na pinapakita dito nung time na hindi pa napapalitan yung piyesa niya. Dalawang resistor, 10 ohms lang po ito. Isa dito sa board na to at saka isa dito sa panel board. So, yun yung naging dahilan kung bakit hindi siya nagpapangsyon yung system or yung mga button niya dahil lumalabas yung E91. Hindi mo pa siya pinapower, lumalabas na siya. Nagpapakita na siya ng error E91. So, yan lang po ang naging sira niya. Dalawang resistor na 10 ohms. Ito po siya. Napakaliliit na pyesa, oh. Dalawa yan. Dinikit ko lang sa masking tape, napakarumi pa. So, pag kayo po ay naka-encounter ng mga ganitong trouble E91, dalawang resistor lang po ang nagiging dahilan o problema niyan. Dito banda yan, oh. Ayan. Ito yung tinalitan natin. Kukuha ko ng parang pamitulis. Ayan, dito. So, na ba ang camera ko? Ito. Yan yung pinalitan natin, no? So, yan. Pinalitan natin yung resistor na yan. Yan yung resistor na yan, ha. 10 ohms resistor yan. Isa dyan. Then dito naman sa baba, sa panel. Ito naman yung pinalitan ko. Yung panel niya. Nasaan na ba yun? Hindi lang po. Ito to. Pangalawa ito. Ito yung pinalitan ko naman. Isa. R21 na resistor. Katabi ng malaking diode. Open po yan. 10 ohms resistor din yan. So bali dalawang resistor po ang ating pinalitan, ano? So yan po yung mga naging sira niya. Dalawang resistor. Tapos dito din. Dito siya, oh. May buo ko na siya. Ito na po ang dryer. So subukan po natin siyang i-testing. Saksak ulit siya. Ayan, oh, wala na yung E91 niya. 030 na ang lumalabas. Functional na rin yung mga button niya. Soft touch siya, oh. Ang ganda. So, yun lang po. Okay na siya. Electrolux dryer. Tandaan po natin, ha. Kung kayo po makaka-encounter ng ganitong klaseng unit na ang brand ay Electrolux dryer, gawin nyo po. Hanapin nyo na yung resistor na 10 ohms. Dalawa po yan. Ang isa ay nasa R21. Sa panel yon, yung resistor na yon, 10 ohms. Katabi ng diode. Tapos yung isa naman ay sa power supply board. Doon din naka-connect yun. Magkakaisang linya lang sila. Sa resistor din yun, 10 ohms. Katabi naman ng isang transistor na chips na maliit. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood ng aking tutorial video sa Electrolux dryer. So sana makuha ninyo yung mga tips kung paano hanapin ang ganitong trouble sa Electrolux na ang error ay E91 solved. Thank you.